Gojo vs Sukuna Final Fight. Who really won? Akala mo alam mo ang nangyari sa laban. Pero may isang detalye na halos walang nakapansin. Ito ang laban na nagbago sa mundo ng Jujutsu Kaisen. The most intense battle in anime history is finally here. In this video, we break down the full fight between Satoru Gojo and Raimon Sukuna, from first techniques, strategies, hanggang sa shocking ending. Hindi lang ito laban ng lakas. Ito ay laban ng talino, strategy, at sakripisyo. Watch until the end, para sa truth na magpapabago sa pananaw mo. Isipin mo ito, dalawang pinakamalakas na nilalang ang maghaharap sa isang laban. Pero, isa lang ang dapat na lalabas na panalo. Si Satoru Gojo, ang taong hindi kayang hawakan. At si Raimon Sukuna, ang hari ng mga sumpa. Pero ang tanong, talaga bang lakas lang ang nagpanalo sa laban na ito? O may mas malalim pang dahilan? Sa simula pa lang, ramdam mo na agad ang tensyon. Hindi ito ordinaryong laban. Ito ay sagupaan ng dalawang konsepto ng kapangyarihan. Si Gojo, kontrolado ang space, halos imposibleng maabot. Si Sukuna, brutal, unpredictable, at walang takot sa kahit anong limitasyon. Habang nag-uumpisa ang laban, pareho nilang sinusubukan ang isa't isa. Hindi pa nila ginagamit ang full power. Dahil pareho nilang alam, isang maling galaw, katapusan agad. Dito na nagsimulang maging seryoso ang laban. Ginamit ni Gojo ang kanyang Infinity. Ang ability na hindi kayang lampasan ng normal na attack. Lahat ng attack ni Sukuna hindi makarating. Pero dito pumasok ang pinakamalaking twist. Hindi sinubukan ni Sukuna na pilitin ang Infinity. Inaral niya ito. Unti-unti niyang inuunawa kung paano ito gumagana. Parang isang predator naghihintay ng tamang oras. Ito na ang isa sa pinakamabigat na bahagi ng laban. Domain expansion versus domain expansion. Kapag nagbanggaan ang dalawang domain, ang mas malakas ang maneg. Sa puntong ito, akala ng lahat si Gojo ang may advantage. Pero si Sukuna, may ibang plano. Ginamit niya ang kanyang domain, hindi lang para umatake, kundi para hanapin ang weakness ni Gojo. Ito na ang moment na nagbago ng lahat. Habang iniisip ng lahat na hindi kayang lampasan ang Infinity, may ginawa si Sukuna na hindi inaasahan ng kahit sino. Hindi niya sinira ang Infinity. Hindi niya ito tinanggal. Nilampasan niya ito. Paano? Sa pamamagitan ng adaptation at strategy. Ito ang bagay na mas delikado kaysa brute strength. Sa puntong ito, hindi na simpleng laban ang nangyayari. Ito ay laban para sa paniniwala. Si Gojo, lumalaban para protektahan ang future. Si Sukuna, lumalaban para dominahin ang lahat. Ginamit ni Gojo ang lahat ng natitira niyang lakas. Blue, red, at hollow purple. Isang huling attempt para tapusin ang laban. Pero sapat ba ito? At dito na dumating ang moment na walang gustong paniwalaan. Sa isang iglap, natapos ang lahat, hindi dahil mas mahina si Gojo, kundi dahil mas handa si Sukuna. Mas nauna niyang naintindihan ang laban. At sa mundo ng Jujutsu Kaisen, hindi lang lakas ang basehan ng panalo, kundi kung sino ang mas marunong mag-adapt. Kaya ang tanong, talaga bang natalo si Gojo dahil mas mahina siya? O natalo siya dahil may nakatagong limitasyon ang kanyang kapangyarihan na natuklasan ni Sukuna? Ito ang dahilan kung bakit ang laban na ito hindi lang basta fight scene, kundi isa sa pinakamatalinong laban sa anime history. Kung magkakaroon ng rematch, sa tingin mo ba magbabago ang resulta? O si Sukuna pa rin ang mananaig? Handa ka na bang malaman ang susunod na sekreto?